Mga boss, paano kung ang pinakamabagsik na player sa loob ng court ay isang 14-year-old na bata lang? Sa nakalipas na 10 taon, 3 players lang ang tinaguriang generational talents bago pa man sila pumasok sa NBA. Sina Zion Williamson, Victor Wembanyama at si Cooper Plug. Pero ngayon, mukhang nandito na ang susunod na phenom sa larangan ng basketball. 4 na taon mula ngayon, sa 2030 kapag eligible na siya sa NBA draft, maaaring siyang maging pinakamagaling na player sa liga. Ang batang ito ay 2011 draft prospect pero hindi ito tumutukoy sa 2011 NBA draft ni Kyrie Irving, kundi ipinanganak siya noong 2011. Siya si Mohamed Debone, ang 6'11 phenomenon mula sa Burkina Faso na gumulat sa mundo ng basketball. Naglalaro siya para sa FC Barcelona sa Spain na isa sa mga pinakamatinding basketball programs sa Europe. At hindi lang ito basta sumasabay, dahil na-outplay pa nito ang mga player na mas matanda sa kanya ng 5 taon. Hindi lang ito usapang height, dahil talagang mapanganib ang laruan nito na parang pinagsamang Giannis Antetokounmpo at Victor Wembanyama. Noong siya 11 years old pa lang, nag-viral ang mga clips nito at tila ginulo ni Mohamed Debone ang basketball world na parang glitch sa sirang video game. Ang wingspan niya, vertical leap at ang pagsalampak sa court ay surreal at parang hindi akma sa isang middle schooler. Sa mga youth tournaments sa Europe, dinudumina nito ang mga mas matatandang player kaysa sa kanya. Simula nang mapunta si Debone sa Barcelona Elite Basketball Academy, nagtitraining siya kasama ang under 16 at under 18 squads at kahit sa ganitong level kitang-kita ang edge niya. Precise ang mga pasa, smart ang decision at compose sa court. Sa sport kung saan kadalasan sinusukat ang potential sa flashes at guesses, si Mohamed Debone ay complete package na tila ipinanganak talaga para maglaro. Bago pa sumikat ang pangalan ni Mohamed Debone, nagsimula ang journey niya sa dusty streets ng Ouagadougou, Burkina Faso, Africa. Naglalaro ito ng nakapaalang sa gawang DIY hoop at lumang basketball. Sa simula pa lang, iba na si Debone kaysa sa ibang bata na kalaro. Mas smooth, mas mabilis at mas purposeful ang galaw niya. Sa edad na 8 years old, nakakapag-dunk na siya sa pick-up games kasama ang mga kapitbahay at pinapalipad ang mga kalaro sa bawat dakdak na nagbabasketball hanggang lumubog ang araw. Minsan, kailangan pa siyang hilain ng kanyang magulang para pauwiin dahil ginagabi siya sa paglalaro. May lumabas na video na kuha ng cellphone at ipinapakita dito ang 11-year-old na si Debone na tumatalon sa ibabaw ng isang 16-year-old para sa isang poster dunk. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang clip sa labas ng Ouagadougou at dito na nagsimulang mag-reach out ang mga European scouts. May ilan na nag-a-assume na matanda na siya at marami ring nagtatanong kung saan galing ang batang ito. Dito na nagbago ang buhay niya. Ilang linggo matapos ang kanyang ika-12 birthday, iniwan ni Debone ang kanilang lugar at mag-isang nagpunta sa Spain para tumungo sa FC Barcelona. Hindi ito naging madali lalo na't hindi siya marunong magsalita ng Spanish, ibang mga pagkain at malamig ang klima. Habang karamihan ng mga 12-year-old ay paglalaro lang ang iniintindi, si Debone ay nakasakay sa eroplano at sabay hinarap ang cultural shocks at mga court drills. Pero sa kabila ng lahat, nakangiti pa rin siya. Ang batang lumaki na naglalaro ng nakapaa sa Burkina Faso, ngayon ay may sapatos na at may pagkakataong maabot ang tuktok ng tagumpay. Ang Youth Development Program ng FC Barcelona ay isa sa pinakakilala at pinakarespetadong sistema sa buong mundo. Hindi lang sa football kundi pati na rin sa basketball. Ito rin ang sistemang humubog sa mga pangalan tulad ni Ricky Rubio at Juan Carlos Navarro. At mula sa unang araw ng pagdating ni Debone, agad siyang nangibabaw. Ayon sa mga nakapanood sa kanyang private tryouts, dominante ang ipinakita niya sa kanyang drills. At namangha ang mga coach sa kanyang balance, touch at kakayahang basahin ng laro. Sa scrimmage, hindi lang niya binablangka ang mga tira, na-anticipate niya pati ang mga pasa. Hindi lang siya rumi-rebound, parang wing player ang kilos niya sa court.
At sa loob ng isang linggong training, tuluyan siyang nakakuha ng permanent spot sa Barcelona Elite Academy. Sa edad na 12 years old, opisyal na pumasok si Mohamed Devone sa competitive pipeline ng FC Barcelona noong 2023-2024 season. Agad siyang inilagay ng Barcelona sa EuroLeague Next Generation Tournament, isang kompetisyon para sa mga elite under-18 prospects sa buong Europe. Sa tournament, ang ilang mga katapat niya ay mas matatanda sa kanya ng 5 taon. Sa unang laro laban sa Alba Berlin, limited lang ang minuto ni Devone. At sa kabila ng malaking age gap, physically dominant siya, confident hawak ang bola at impactful sa parehong ends ng court. Sa pagtatapos ng laro, kita na edad lang ang nagtatakda ng distansya niya sa ibang players. 12 minutes lang siyang naglaro pero pinangunahan niya ang Barcelona sa scoring na may 21 points, 6 rebounds at 2 blocks, na may 8 out of 11 sa field at naipasok ang kanyang nag-iisang 3-point attempt. Kung i-adjust natin ang mga numero niya sa 36 minutes per game na average playing time ng isang starter, sa trajectory si Devone ay aabot sa 63 points, 18 rebounds at 6 blocks. Isang bagay na hindi mo makikita sa isang 12-year-old sa ganitong level ng kompetisyon. Hindi ito isolated performance. Dahil sa parehong tournament, hinarap ng Barcelona ang overtime elite na may napakaraming USA high school prospects kagaya nila Alex Sarr, Thompson Twins at Robert Dillingham. Sa loob ng 17 minutes, nakapagtala siya ng 9 points, 4 rebounds at 2 blocks. Hindi siya na-out of place laban sa mas mature na American guards at wings. Ang mobility, timing at comfort niya sa fast-paced play ay nangibabaw. So now it's 20 turnovers. Strong attack. Sa laban kontra Paris Basketball sa Euro Under-18 competition, nakasama niya si Nolan Traore, isa sa top Under-18 prospect sa Europe at projected lottery pick. Kahit coming off the bench at 10 minutes lang naglaro, nakapagtala siya ng 6 rebounds na may 4 points. Para itong middle school player na lumaban directly sa elite NBA draft prospects sa Europe at hindi mukhang out of place. Sa buong 2023-2024 EuroLeague Next Generation Tournament, nag-a-average ito ng 10.9 points, 6.6 rebounds at 1.1 blocks, shooting 64% sa field sa limited minutes. Pero mas nagiging nakakatakot ang mga numerong ito kapag in-adjust na sa 40 minutes per game. Dito pang third si Devone sa scoring na may 33.2 points, sa rebounding pang 11 siya na may 15.6 at sa block pang 8 siya na may 3.9. Sa madaling salita, kapag in-adjust sa 40 minutes per game, nasa top 10 siya sa 3 major stats. Kahit na bata pa at lumalaban sa ilan sa pinakamagagaling na teenage hoopers sa buong mundo. At kung nagtatanong ka kung bakit limited lang ang minuto ni Devone kahit sobrang galing niya, hindi to dahil hindi pa siya ready o kulang siya sa skill. Simple lang ang dahilan. Ang kanyang edad. Kilala ang Barcelona sa parehong basketball at football bilang isa sa mga pinakamahusay na clubs pagdating sa grassroots development. Pero kasabay ng mga success stories, may mga naging cautionary tales din. Tulad ni Ansu Fati sa football side, isang youth prodigy na nag-pro sa edad na 16 at dahil sa sobrang playing time sa murang edad, naging injury prone ito sa early 20s. Kaya't mas maingat na ngayon ang Barcelona sa paghawak ng young prospects. Hindi nila bibigyan ng starter level minutes ang isang 12-year-old kung hindi kailangan. Sa panibagong season noong October 2024, inilipat si Devone sa under-16 level youth team ng Barcelona. Ilang linggo lang bago siya mag-13. At sa match-up kontra Real Madrid, siyang naging MVP at tinulungan ng team na makakuha ng titulo pagkatapos ng magandang performance. Media distancia. Bilbao pidiendo el bloqueo. Lo toma. A continuación, Dabone. Segundos. Dabone. En la línea de 3 pisando. Sigue botando Bilbao. La elevación no. Vaya tapón de Diego Ferreira. Y atención, Dabone al despegue. At kahit inilipat sa under-16, masyado pa rin itong magaling.
Kaya't muling gumawa ang Barcelona ng bold move at prinomote siya sa under-19 teams sa Liga ACB Junior League, isa sa pinakamatitinding youth leagues sa buong mundo. Karamihan ng mga players dito ay 18 years old, draft eligible o nasa radar na ng NBA. Pero kahit ganito, agad siyang naging rotation player. Sa regular season, nag-average siya ng 10 points, 6 rebounds at halos 2 blocks kada laro sa 12 minutes na playing time. Sa quarterfinals, umiskor ito ng 13 points kasama ang 6 na rebounds sa loob lang ng 15 minutes. At sa Final Four, kitang-kita ang tiwala ng Barcelona sa kanya dahil binigyan siya ng mahigit 25 minutes na playing time bawat laro. Sa semifinals, nagpakitang gila si Devone na may 9 points at 14 rebounds na dinumina ang board laban sa mas matanda at mas malalakas na kalaban. Sa championship game kontra Real Madrid, nagtapos siya na may 10 points sa efficient shooting, kasama ang 6 rebounds at 2 blocks, at muling nakakuha ang Barcelona ng panibagong junior title. At ang mas nakakabilib pa, ang 3-point shooting niya sa regular season ay 25% lang, pero sa playoffs tumalo nito hanggang 50%. Noong early 2025, bumalik si Devone sa EuroLeague Next Gen stage. Sa qualifying tournament sa Germany, nagtala siya ng 8 points at 12 rebounds sa loob ng 17 minutes laban sa Žalgiris. At sa sumunod na laro, may 9 points at 1 block ito sa limited minutes pero malinaw na dominant pa rin siya. He has been their offense. And it's blocking that. Has an open three. He takes it well short. It bounces off Žalgiris and Dabone hands it off to Grujic. Head full of steam, left side, right hand, can't finish. Dabone can't finish either. Gets his own rebound and puts it. Grujic. Pass inside. Dabone. Laban sa Dubai Basketball, meron siyang 16 points, 6 rebounds at 2 blocks sa loob ng 17 minutes lang. Toughness, he's gonna be guarding Dabone. Let's see if he can. The lead by 24. Dabone made his first three. Makes another. And that will be the Excuse in this game. Oh, no tiredness there. Mohamed Dabone with the rejection. Sa sumunod na laro kontra Milan, double-double naman na may 10 points at 12 rebounds na 8 sa offensive classes. Sa finals kontra Mega Basket, umiskor siya ng 10 points sa 71% shooting sa 11 minutes. Proof na efficient siya at consistent kahit ilang minuto man ang ibigay o kahit sinong kalaban. Opportunity for Barcelona once more. Dabone and Mohamed Dabone in the game with 3 fouls. Doesn't have the beef that Kona does. Down to 4 points. Shot clock under 5. Dabone again. Sa 5 larong iyon, nag-a-average ito ng 10.6 points, 7.4 rebounds at 1 block sa loob ng 16 minutes. At kung i-a-adjust ang playing time niya sa 40 minutes per game, magtatap siya sa rebounding at overall production kahit isa siya sa pinakabata sa tournament. Sa ngayon, kasama na si Devone sa senior roster ng Barcelona at may reports na regular siyang nagtitraining at nag-scrimmage kasama ang team. 14 years old na siya at sa Europe walang minimum age para mag-pro. At base sa track record niya, nag-champion na ito sa under 15, under 16 at under 19 levels. Malinaw na ang susunod na hakbang ay professional basketball kasama ang Barcelona men's team. Kung mangyari ito, posibleng mabasag niya ang ACB record bilang pinakabatang pro na mas bata pa kina Ricky Rubio at Luka Doncic nang mag-debut sila. Hindi man agad big minutes, pwede siyang i-deploy bilang energy big, rebounding, rim protection, screen at easy points sa loob. Pero kasabay ng bawat highlights, record-breaking stat line at jaw-dropping plays, dumating ang mga haka-haka tungkol kay Devone. Marami ang nagduda noon sa edad niya at may mga viral posts at memes na sinasabing hindi siya tunay na bata. Sa mga online forums at social media threads, pinag-aaralan ng kanyang facial structure, pitch ng boses sa interviews at bone structure na ikinukumpara sa mga kilalang adult athletes.
Ang age fraud accusation na hindi na bago sa international youth sports, lalo na kapag may isang batang atleta na sobrang dominant kumpara sa mga kalaro niya. Dahil dito, parehong naglabas ng statement ang FC Barcelona at ang pamilya ni Devone. Binigyang diin ng club na lahat ng dokumento ni Devone ay verified ng Spanish basketball authorities at international youth organizations. Habang lumalaki ang pressure at exposure, patuloy na nagpapakita ng dominance si Mohamed Devone. At sa kanyang galing at development trajectory, posibleng maging isa siya sa top stars ng NBA sa inaharap. Pero mga boss, sa tingin mo, siya ba ang magiging next generational talent na gugulat sa NBA? Komento mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.